2 Samuel chapter 7 verses 8 to 16. Now then, tell my servant David, this is what the Lord Almighty says. I took you from the pasture, from tending the flock, and appointed you ruler over my people Israel. I have been with you wherever you have gone, and I have cut off all your enemies from before you. Now I will make your name great, like the names of the greatest man on earth. And I will provide a place for my people Israel, and will plant them so that they can have home of their own and no longer disturbed. Wicked people will not oppress them anymore, as they did at the beginning, and have done ever since the time I appointed leaders over my people Israel. I will also give you rest from all your enemies. The Lord declares to you that the Lord Himself will establish a house for you when your days are over and your rest with your ancestor. I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish this kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, I will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands. But my love will never be taken away from him, as I took it away from Saul, whom I removed from before you. Your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. Sobrang haba nating scripture of the day at dito na naman tayo sa labas ng aming bahay devotion dahil marami nagtulog sa loob at ayaw nating makasagabal at pasensya na sa maging ingay sa surroundings, yung mga alaga ng kapitbahay, yung mga tunog ng jeep, yung tunog ng mga sasakyan, etc. etc. At mabalik tayo sa ating devotion. Magandang araw. At tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Davidic Covenant. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay David's son will be the builder of the temple. Ang tinutukoy po rito ay hindi si David yung pagtatayo ng templo para sa ating Panginoon Diyos, kundi ang kanyang anak. Sa literal po na kahulugan, ito po ay tumutukoy kay Solomon na kalaunan ay nagtayo ng unang templo sa Jerusalem. Ito po ang naging sentro ng pagsamba ng Israel at ang lugar kung saan dinala ang kaban ng tipan. Ang ating Panginoon Diyos po mismo ang nangako na pagpapalain yung paghari ng anak ni David at patatagin ang kanyang trono sa kasaysayan po ng Israel. Natupad po ito kay Solomon. Ngunit pansamantala lamang sapagkat yung kanyang kaharian ay hindi na natiling matatag magpakailanman dahil nga po hindi po immortal si Israel. Siya po ay namatay at nung siya po ay nawala sa kanyang trono ay expected na natin sa history ang nangyari. Pero ang pangakong ito po ay hindi lamang tumutukoy sa Haring Solomon, kundi may mas malalim pa po na kahulugan yung nauukol sa hinaharap. Yung pahayag po na David's son will be the builder of the temple. Hindi po totally si Solomon ang tinutukoy rito. Kasi sa mas malalim pong pag-iintindi sa Biblia, ang propesya po na may dalawang antas ng katuparan. Ang una po ay sa pamamagitan po ni Solomon na nagtayo po ng pisikal na templo at ikalawa naman po sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na nagtayo po ng spiritual na templo at naghari ng walang katapusan. Pinapakita po dito na yung plano ng ating Panginoon na hindi lamang nakatuon sa Israel, kundi sa buong mundo sa pamamagitan po ng Mesayas na ang ating Panginoong Kristo na siyang tunay na katuparan ng pangako kay David. Ibalik sa literal na kahulugan ng pangako ng Diyos sa Haring David ay yung son niya, which is si Solomon, ay magtatayo ng templo o yung builder of the temple. Pero sa mas malalim pong kahulugan, ang ating Panginoon Kristo po yung naging sangkatuparan ng pangako ng ating Panginoon Diyos kay Haring David. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay David's son will rule the nations with a scepter.
Sa literal po na kahulugan, ito po ay natutupad sa pamamagitan ng Haring Solomon na siyang sumunod kay David at namuno sa isang malakas at maunlad na kaharian. Sa ilalim po ng kanyang pamamahala, maraming bansa yung sumailalim sa Israel at namayagpag po nung time na yon ang Israel sa ilalim po ng basbas ng ating Panginoon Diyos sa Haring David kay Haring David. Kaya ang sentro po ay sumisimbolo ng kanyang kapangyarihan bilang hari. Ang panahong iyon po, natupad yung pangako ng ating Panginoon Diyos sa isang makasaysayang antas. Pero ang paghahari po ng angkan David ay hindi na nanatiling matatag. Matapos po yung paghati-hati ng Israel at pagbagsak na ito, naging malinaw po na ang pangakong ito po ay mas malalim na spiritual na katuparan. Sa New Testament po o sa Bagong Tipan, pinapakita po na ang tunay na ganap na katuparan ng pangako ng ating Panginoon Diyos ay tatagpuan natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo po ay tinatawag na anak ni David. Hindi tulad po ng mga hari ng Israel na may ilimitadong kapangyarihan, ang ating Panginoong Jesucristo po ay nagtatag ng isang walang hanggang kaharian, ang spiritual na kaharian na hindi masisira. Kasi nga po, hindi na limited ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Siya po ay, siyempre, Diyos na po yun. Ang ating Panginoong Jesucristo na po yun. Yun yung pinaka-idol natin. At, sorry. Siyempre, walang imposible sa ating Panginoong Jesucristo. With Him, nothing is impossible. Kaya, nung siya po yung nung natupad po sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ang pangako ng ating Panginoon Diyos kay David, isinakatuparan niya po yung walang hanggang kaharian ng ating Panginoon Diyos, which is the spiritual kingdom ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay hindi masisira, permanente, at hindi maluluma. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay David's son will rule as the eternal king. Gagaya nga po ng sinabi ko kanina, ang ating Panginoon Jesucristo po ang naging sakatuparan ng pangako ng ating Panginoon Diyos kay David. Hindi lamang siya yung isang ina po ni David ayon sa laman, kundi siya po ay tinakda na Mesiyas na maghahari sa buong mundo magpakailanman. Kaya sa New Testament po o sa Bagong Tipan, malinaw na ipinapakita ng ating Panginoon Jesucristo na siya po yung naging katuparan ng pangako ng ating Panginoon Diyos kay David. Si Jesus po ay hindi dumating upang magtatag ng isang panandaliang politikal na kaharian. Kasi gagaya nga po ng kaharian nila David at Solomon, ito po ay kalaurang nawasak din at nagkahati-hati o hindi naging buklod. Okay, pero sa pamamagitan po ng ating Panginoon Jesucristo ay nagtayo po siya ng matatag na isang yung matatag na kaharian at ito po ay upang magdala ng kaligtasan at walang hanggang pamamahala o authority sa lahat po ng sumasampalataya sa Kanya. Sorry, medyo nawala tayo sa focus at iniisip natin yung ihingi ng paligid. Sorry po ulit. At wala na akong maiad dahil masyado na mahaba. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.